Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-34 na kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang paggawa ng Kastilyo mula sa mga saknong 1,100 at 23 hanggang 1,100 at 79. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Inatasan ng hari si Don Juan na takpan ang bundok sa gitna ng dagat at itayo rito ang isang kastilyo. Hiniling ng hari na lagyan ng gulod na may 7 hanay at may kanyang pananggol ang magiging kaharian, may 6 na baterya at bawat isa ay may kawal na nakasuot pandigma. Kailangan din na may lansangang lalakaran mula sa palasyo real patungo sa kastilyo. Binigyan din niya si Don Juan ng mga kailangang gamit katulad ng palataw, bareta, piko, kalaykay, maso at kutsara. Sa hamong ito, susukatin ng hari ang talino at kakayahan ni Don Juan. Sa ika-8 ng gabi ay nagkita sina Don Juan at Maria Blanca. Sa halip na mag-alala ay muling inalok ni Maria Blanca na siya na lamang ang tatapos sa utos ng hari para kay Don Juan at pinagpahinga na ito. Walang pag-aatubili, sinimulan ni Maria Blanca ang kaniyang gawain at pinalipat niya ang bundok at naging kastilyo ito sa gitna ng karagatan. Nagising sa ingay ng malalakas na paputok si Haring Salermo. Naglakad siya sa lansangan patungo sa kastilyo ngunit ayaw siyang papasukin ng mga sundalo. Nang dumating si Don Juan ay nagpugay ang mga sundalo. Iniutos ng hari sa prinsipe na ipatigil ang putukan. Sa ika-5 ng hapon ay ipinasundo ng hari si Don Juan upang sabihin na alisin ang kastilyo at ibalik sa dati ang lahat. Sa tulong ng kapangyarihan ni Maria Blanca, nawala ang kastilyo at bumalik ang bundok. Muli na namang natupad ni Don Juan ang hamon ng hari. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Inutusan ng hari si Don Juan na itayo ang isang kastilyo sa gitna ng dagat na may mga gulod at baterya bilang pananggalang. Sa tulong ni Maria Blanca, pinalipat ang bundok at naging kastilyo ito sa kalagitnaan ng karagatan. Nagising si Haring Salermo sa ingay ng mga paputok at hindi siya pinapasok ng mga sundalo sa kastilyo. Dumating si Don Juan at iniutos ng hari na ipatigil ang mga paputok. Muling inutusan ng hari si Don Juan na ibalik ang bundok at alisin ang kastilyo na nagawa muli ni Maria Blanca gamit ang kanyang kapangyarihan. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang pangunahing tauhan na inatasan ng hari na magtayo ng kastilyo at magsagawa ng iba pang mahihirap na hamon. Maria Blanca, ang prinsesa na may kapangyarihang tumulong kay Don Juan upang matapos ang mga hamon ng hari. Haring Salermo, ang hari na nagbigay ng mahihirap na pagsubok kay Don Juan upang sukatin ang kanyang talino at kakayahan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay sa isang bundok na nasa gitna ng dagat, kung saan ipinatayo ang kastilyo, at sa Palasyo Real kung saan nagaganap ang mga utos ng hari. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Ginagahis, nilulupig, kinaon, sinundo. Madaluyong, maalon o marahas na alon ng dagat. Malumanay, maamo o banayad na pagsasalita o pagkilos. Maselan, mabusisi o nangangailangan ng maingat na pagkilos. Muog, isang kuta o matibay na estruktura pang depensa. Paraya, pagsasakripisyo o pagbibigay daan sa iba. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang tunay na katapangan ay nasusukat hindi lamang sa lakas kundi sa talino at kakayahang humingi ng tulong kapag kinakailangan. Minsan, ang mga bagay na mahirap abutin ay nagiging madali sa tulong ng mga taong may malasakit at kapangyarihang tumulong. Ang kapangyarihan ng pag-ibig at tiwala sa isa't isa ay maaaring magtagumpay sa mga pagsubok, gaano man ito kahirap o kasalimuot. At diyan nagtatapos ang ika-34 na kabanata ng Ibong Adarna, ang paggawa ng kastilyo. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos.
Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.